Kuya, mukhang lumalala yung at nagiging obvious na yung conflict between VP Sara and First Lady Liza. Ngayon, bakit sila magkakaroon ng conflict? Ano to, catfight lang ba ito? Away ang babae, wala ko tissue. Away ang babae lang ba ito? Di ba ganyan ang mga girls? Right? Meron talagang, yeah, dapat hindi ganun eh. Dapat women empowerment lagi ang tono ng mga kababaihan. Tama ba mga tet kuya? Oh, wala namang pwesto yung isa. Yung isa may mandate ng 'di ba ng Filipino people or yeah, binoto ng taong bayan. Take note, si VP Sara pa ang so far ha. I think siya na ang highest, 'di ba, na naka-receive ng siya yung naka-receive ng highest support and vote ng taong bayan, 32 million. Wala pa naman siguro ibinoto ang Pilipino, right? Na ganyan karami. Lamang pa siya sa Pangulo. Ano ba? Doon ba nanggagaling yan? Doon ba nanggagaling ang insecurity, ang inggit, ang jealousy, at kung ano pa mang maisip natin? Kung bakit, pasensya na kayo, uminom ako ng tubig. Kung bakit mukhang may iringan na yung dalawa. I think nagsimula ito mga ate at kuya na naging obvious nung hinatid ni VP Sara papuntang Vietnam, is that right? Si, yung mag-asawa, dahil, teka, magsa-state visit sila. Is that right? I think that's in Vietnam. Kailan lang yun eh, di ba? Like January. Na inisnab ni First Lady Liza, si VP Sara, naka-pink pa siya noon, di ba, sa airport. May mga ganun kasi kasosyalan yung mga yan. Merong mga send-off ceremony. Pagdating, meron ding welcoming ceremony. Mahilig sila sa mga very elite na mga ganap. So, and then now, tinanong si VP Sara kung okay ang relasyon nila ni Madam. And hindi niya sinagot ng diretso. Oh. Bakit po naka-plastic ang eco bag and eco bag ang tumbler mo? Sige, sagutin ko na. Kasi po, napipindot ko accidentally yung lock nung tumbler. One time natapon yung laman ng tumbler sa bag ko. So, dinodoble ko na lang. Ayun. May plastic para hindi talaga matapon yung tubig. Nabasa po lahat ng documents ko dati. Yung tumbler na yan. Padala lang yan sa akin galing Japan. So, hello po sa mga nasa Japan. Alright. So, eto po yung video mga ate at kuya. Panoorin natin at kayo na lang ang mag-react kung ano ang inyong masasabi dito. Kasi unahan ko na kayo, medyo nababasa ko na rin naman ang ating pangalawang Pangulo. Although hindi niya explicitly sinasabi na may conflict sila, sa tinagal-tagal naman na nating inoobserbahan at sinusuportahan ko nga rin yung pangalawang Pangulo, na-meet ko na rin yan in person, alam ko na rin kahit papano, no? Ang kanyang behavior, ang kanyang, di ba? Ang kanyang gestures, ang kanyang character, may mga observations tayo na pwede nating ikumpara sa mga previous niyang actions, and then ngayon, ganun ulit. So parang iisa lang yung meaning. Ito po yung video from, I think this is from SMNI, and let's watch it mga ate at kuya. Alright? Kasi kapag tinanong mo si VP Sara ng oo o hindi, tama o mali, 'di ba? Yes or no. Kapag yes ang sagot ni VP Sara, diretso. Right? Kapag no, no rin. Pero kapag lumiligoy, alam nyo na yan. Gusto lang niyang, 'di ba, wag maka-offend. Maybe hindi i-reveal ang mga ganap-ganap. Ganon. So, which is a good thing. Para naman, alam niyo naman ang media, magpipiesta, di ba? But since tayo ay mga supporters, mahahalata po talaga natin kung ano ang niloloob ng ating pangalawang Pangulo. So let's listen. And let's watch our Vice President kung ano yung kanyang isasagot nung natanong siya kung okay ang relasyon nila ni Madam Oh, we have no problem with each other. President Bongbong Marcos and I are doing good. We are okay in terms of our relationship. Both. Ito ang tiniyak ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng issue sa pagitan ng Marcos at Duterte family. Pero nang tanungin kung kumusta ang kanyang relasyon kay First Lady Liza Araneta, sagot ng Vice, I have no comment as of this time. may pumuna kasi sa tagpong ito sa departure honors para kay Pangulong Bongbong Marcos papuntang Vietnam. Oh,
Oh, we have no problem with each other. Okay. So no comment, sabi ng ating pangalawang Pangulo. I think narinig ko na rin dati kay VP Sara yan. Hindi ako sure kung kay Pantaleon Alvarez pa eh. Di ba yung speakership na pinag-aagawan noon ni Pantaleon Alvarez at saka ni GMA. Hindi ko sure kung narinig ko sa kanya yan. Kasi di ba, I think si VP Sara ang parang pinagbibintangan or at least reason kung paanong I think magsasona nun si PRRD eh, tama? May State of the Nation address si Pangulong Duterte noon. At ayaw pa rin bumaba ni Pantaleon Alvarez sa pwesto. Eh si GMA, kaibigan ni VP Sara. O walang nagawa si Pantaleon Alvarez. Naupo at naluklok si GMA with the help of VP Sara. But anyway, ngayon mukhang hindi na sila in conflict. Kahit naman, di ba, mukhang imbyer na si VP Sara kay Pantaleon Alvarez. Si Alvarez naman po ay mukhang sinusuportahan si VP Sara ngayon. Dahil nga si VP Sara ay kinukuyog ng mga Pinklawan, ng mga kaliwa, ni Tamba, ayan pa yung, at saka yung babae. So, kung hindi ko man narinig yung no comment ni VP Sara na statement during Pantaleon Alvarez and GMA's conflict, doon ko yan narinig nung kay Tamba. Right? Parang tinatanong siguro siya kung ang tinutukoy niyang Tamba ay si speaker, yung pinsan ni Hello Kitty. Maligoy sumagot nun si VP Sara. Until now, hindi niya pinapangalanan kung sino ang Tamba. Ngingiti-ngiti lang ang ating pangalawang Pangulo. O, tinanong ngayon siya ng media, okay ba kayo ni PBBM? Okay naman daw. Wala naman daw silang conflict. So parang ang message ay buo pa ang unit team. Naniniwala ba kayong buo pa ang unit team? May nag-send sa akin ng video na parang binuking na ni VP Sara kung ano talaga ang sitwasyon ng unit team. But dito, ang sinasabi niya, okay pa daw sila. I think, yun kasi yung mas importanteng tanong, right mga tatkuya? Okay pa ba kayo ng presidente? Kapag sinabi kasi ni VP Sara na, no, we are not in good terms na PBBM and I, parang yan sasakyan na yan ng mga makakaliwa, i-hype na ng media yan. So siguro, since yun yung pinaka-importanting tanong, sinabi na lang niya na okay pa sila. And maybe, hindi talaga sila nagbabangayan, pero alam ko mga tatkuya na marami ng disappointment si VP Sara dyan kay Hello Kitty. Kasi may kausap akong puting hito na connected sa staff ni VP Sara. At nabanggit ko na yan nung Pasko, nung nag-vlog ako, na umiiyak na sa galit si VP Sara. Dahil alam na, tsaka diba, nabanggit ko rin, panahon pa lang ng kampanyahan, wala na talagang totoong unit team. Pangita po yan kasi magkahiwalay sila ng headquarters. Saan ka nakikita, President and Vice President magkahiwalay ng headquarters? Diba? Nasa magkabilaan ng EDSA pala. Kaya hindi ko nakikita yung staff ni VP Sara nung pumunta ako sa headquarters ni Kuting. Puro kay Kuting yun. So anong tinatago? Akala ko ba unit team? Bakit hindi kasi ang laki-laki ng building ni Matit Kuya, parang 7, 8 floor, kung ilang 8 stories man yun. But anyway, baka maraming staff sa Hello Kitty kaya hindi niya sinama doon si VP Sara, no? Itchapwera si VP Sara, kampanyahan pa lang, alam niyo ba yun? Pero tinuloy pa rin ni VP Sara, parang pinangatawanan, pinanindigan na lang niya yung kanyang desisyon, di ba? Now, yung lesser important question is kung okay pa ba kayo ng First Lady? Lakas ng boses ko, nakatingin ang mga show-on ba? Yan. Nakatingin ang mga show-off sa Moken, mga at Kuya ever. Medyo hinaan ko ng konti para hindi ako pagtingin ng mga show-off. Mga Pinoy talaga. Super size sa akin ng mga Pinoy. Ano ba? Ang mga Pinoy nakatingin sa akin, ang mga ibang lahi, dead malang akems. Dahil siguro ako'y Pilipinang-Pilipina ang ganda. Tama ba mga Kuya? Anyway, let's continue. So, ang lesser important question is kung okay sila nung First Lady. So, parang, kesa magsinungaling si VP Sara na, wala kaming problema. Or kesa sagutin niya ng diretsyo na, no, we're not okay. She's so maarte. She's so maldita. She has attitude. Yeah? Sinabi na lang niya, no comment. Ibig sabihin, meron talagang something yung dalawa. Kasi kung walang power ang karibal ngayon ang tawag diyan, ang katunggali or
ka-conflict, ano ba, parang ganon, yung kanyang kairingan na yan, na babae, kung walang power yan, dededmahin na lang niya yan. Baka sagutin lang nga niya ng kaetyosan. Wala na kami problema, wala na kaming dapat pag-awayan pa, di ba? Wala, ano naman ang aming pag-aawayan? Kung walang power ang babaeng yun na kabwisita ni VP Sara. Kaya lang, mukhang may influence, mukhang may power, mukhang may say. Right? So, no comment na lang sabi ni VP Sara. Ano, ganyan ang mga artista pag tinatanong, right? O, kayo ba ay may relasyon ni ganito? Totoo bang chismis na ganito? Kung ang artista chismis na buntis, ibigyan natin ng analogy, na chismis na pakangkang at tinanong, nabuntis ka ba ni Rob Gomez? Ayan, kilala niyo si Rob Gomez. At ang isasagot sa'yo, no comment. Ano isipin mo? Maaari. Kasi kung, yung mga artista, kilala nga sinungaling, di ba? O, hindi ako nabuntis, bakit anong tingin mo sa akin, kalagkaring babae? O ganun. Yun yung diretsong sagot. Pero yung mga no comment, baka nga nabuo, baka nga nakapagpaagas pa, baka mamaya yung nagtatanong, may ebidensya. So, kung sino man ang natanong na nabuntis or na najugjug ng artista or, di ba, pakangkang, yun ang pinaka-safe na answer. Pero there's parang half truth or something, right? Safe answer na hindi man niya kinonfirm pero talagang mag-iiwan ng question mark sa ating mga isip. So, bakit magiging kairingan ni VP Sara ang asawa ni Hello Kitty? So, napakaraming reasons. Nagsiselos ba yung asawang yan? VP Sara is stunningly beautiful, di ba? May lahi, malaking babae, malaking bulas, right? Oh, dugong German, saan ka pa? Dugong Aleman, if you may. Oh, yung isa, native na manok. Native na manok. Sorry naman. Masarap naman kaya native na manok, lalo pag tinola, di ba mga ate at kuya? Oh. So ano, insecurity lang ba ito? Jealousy? Or maybe may ginagawa talaga si Ma'am Shikels na hindi maganda kay VP Sara? Kasi kung mga snub lang, katulad ng nangyari sa airport, play natin yung video ulit. Diba? Kung snub lang, pwede namang i-shrug ni VP Sara yan. Maliit na bagay yung islabin ako, or, diba? Or taray-tarayan ako. Wala naman siyang mandato, hindi naman ako maapektuhan. Wala kaming problema. Right? Wala kaming dapat maging problema. Hindi naman siya makakaapekto sa trabaho ko, hindi siya makakaapekto sa posisyon ko, sa mandato ko. O ayan, maliit na bagay yan eh, yung isnab-isnab na ganyan. O, dire-diretso. O, hindi tumingin, hindi makatingin. Tumingin naman, pero hindi nag-shake hands. Sabay alis. Maliit na bagay yan, right? Pwede namang i-shrug na lang ni VP Sara, i-shrug off na lang niya yan. Wala kami yung problema, pero yung kung naaapektuhan ng asawa ng presidente nyo, ang trabaho ni VP Sara, ang pamumuhay ni VP Sara, ang peace of mind ng pangalawang pangulo natin, right? Or kung may ginagawa ang asawa ng presidente nyo laban kay VP Sara para mapabagsak siya, mapabagsak ang pamilya niya, ganyan nga ang isasagot ng pangalawang pangulo natin. I have no comment. Dahil, ano na yan ha? Simpleng pagtataray na yan. Actually, confirmation na rin yan eh, na may problema silang dalawa. Ano kaya ang dahilan? May ginagawa kaya ang First Lady? Even si Tamba, mas mainit na awayan to. Nagsisimula na to. Yung conflict ni Tamba at saka ni VP Sara, patungkol lang yun sa budget eh. Right? Sa budget ng OVP. At saka sa budget ng DepEd, yung inalisan ng extraordinary expenses. Pero itong conflict ng dalawa, itong ng First Lady at ni VP Sara, nagsisimula yan. Lalaki yan. Ano ang pinagagagawa ng asawa mo, Hello Kitty, sa pangalawang pangulo para magsalita siya ng ganyan? Kung walang nagagawang perwisyo yan sa pangalawang pangulo ng Pilipinas. Would you agree mga ate at kuya? At bakit hindi mo sinasaway?
Kung okay kayo, naniniwala kayong okay si Hello Kitty tsaka si VP Sara? Base sa sinabi niya? Well, magiging okay siguro sila kung sinabi ni Hello Kitty kay VP Sara, ay pagpasensya mo na asawa ko, ganyan talaga yan eh. Alam mo naman, di ba? Ah, maliit siya, conscious sa beauty, nalalamangan. Hindi mo na mas maganda ka kasi sa misis ko, mas close tayo. Eh, unawain mo lang, nagtatantrums, alam mo naman yung isip bata. 'Di ba? Kung talagang okay sila, baka mag-sorry si Hello Kitty for VP Sara, pasensya ka na iniistab ka ng asawa ko. Oh. Pero kung may iba pang matinding ginagawa ang asawa mo Hello Kitty sa pangalawang pangulo at hindi mo sinusuheto yung asawa mo, ay papunta yan sa malalang gulo. At hindi kayo okay ni VP Sara. Iniingatan lang ni VP Sara ang administrasyon mo. Dahil baka mayanig ka, kapag kayong dalawang magka-unity, may halatang halata na wala na, goodbye na. Actually, merong another video, i-play natin mamaya. But in the meantime, i-comment nyo po sa comment section ang inyong opinion at mag-like and subscribe din po.